kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the Son. Hallelujah! Matigas ako sa pangangaral ng tithe. God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithe, 10%. Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News. The motion to conduct motu proprio inquiry in aid of legislation on the request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy is hereby granted. Ito na ang kinatatakutan ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang extradition sa Estados Unidos. Kaya, bakit kaya takot na ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God doon sa US? Dahil alam ba niya na mas mabibigat yung mga ebidensya laban sa kanya? Ito ba ang ring katapusan sa malaharing self-proclaimed appointed son of God? May mga hula si Pastor Kibuloy na nagkatotoo. Pero ito ang hula na ito ang pangyayari na di niya nahuhulaan. Kasama ang matalik niyang kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatalakayan natin. Kumusta? Welcome. Meron tayong Boses ng Masa din diyan sa YouTube natin habang nag-live. Ang katanungan ay, pabor ba kayo na ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos? Yes or no? So, sa ngayon, may bumoto na 83% yes, 17% no. So, inaniyahan natin na mag-participate sa ating Busis ng Masa kaugnay dito. At welcome sa mga suking taga-subaybay. Inaniyahan natin huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo kung saan man kayo nakabase ngayon habang nanonood sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya'y sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs. Inaanyayahan natin na i-comment kung saan kayo ngayon nakabase para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayang ito. Sa pagkakataong ito, na tatalakayin natin itong, ito na ang kinatatakutan talaga ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung ma-extradite siya doon sa United States. Diba? May mga kondisyones siya noong nagtatago pa siya, na dapat lalagda ang presidente, ang Korte Suprema, ang NBI, PNP chief, na susuko siya sa kondisyon. Huwag siyang i-extradite doon sa Estados Unidos. Bakit kaya ayaw ni Pastor Apollo Kibuloy na ma-extradite sa United States? Kung wala siyang dapat itatago, bakit hindi na lang niya harapin ang mga kaso laban sa kanya doon sa tamang hukuman? Dahil hindi simpleng usapin itong preference ang extradition. Ito'y bahagi ng legal na proseso sa pamamagitan ng dalawang bansa. So, kung matibay ang kaniyang panig, mas mabigat ang kaniyang hawak
na katotohanan, mas may pagkakataon na linisin ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng legal na paraan sa korte. Pero, tandaan natin, ang pag-iwas sa extradition ay magdudulot ito ng pagdududa sa publiko. Ano ba ang kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy? Di ba? Sa halip na itong isang uri ng panggigipit, mas makakabuting tanungin. Kung inosente, bakit hindi gamitin ang pagkakataon para patunayan sa harap ng isang independent sistema ng hostesya na siya talaga'y inosente? Okay? So, alam natin na si Pastor Apollo Kibuloy noon pa man, napakatalik na kaibigan talaga ni Pastor Apollo Kibuloy at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? So matagal na malapit ang ugnayan ni na Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napaulat pa na si Pastor Apollo Kibuloy umano ang nagbinyag sa isa sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam naman natin na nagsilbi siyang spiritual advisor ni Duterte noong siya naging Pangulo. Dahil dito, pinaniniwalaan na matagal na panahon ding napabayaan at hindi umusad yung mga kasong inihain laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pinakatulog doon sa Department of Justice. Kung maalala ninyo yan. At etong si Pastor Apollo Kibuloy at ang matalik niyang kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung mapansin ninyo, may isang malinaw na pagkakapareho itong dalawang matalik na magkakaibigan. Si self-proclaimed appointed son of God, Pastor Apollo Kibuloy at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pareho nilang binatikos ang simbahang Katoliko. Si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsabing piki daw ang simbahang Katoliko dahil sa rebulto. Samantalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman nagpahayag na mawawala daw ang simbahang Katoliko pagdating sa ika-25 taon. Ngunit taliwas ito sa kanilang mga pahayag. Dahil ang nangyari, kapwa sila ngayon ay nahaharap sa mabigat na kaso. Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba isalangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Hindi na makalimutan ng tao yung ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng madre, kung ang mga bakla, ang mga bata, who needs a religion like that? Kung mapansin ninyo, ang banat ni Pastor Apollo Kibuloy at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Katoliko, tulad sa ibang mga pastor at tulad sa Iglesia ni Cristo, ang kanilang atake mula sa Santo Papa, di ba? Minura din dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Santo Papa. Ang simbahang Katoliko, ganon din si Pastor Apollo Kibuloy, tinawag ang simbahang Katoliko na piki dahil may mga larawan daw o estatwa. Pero di niyo narinig na kapwa sila binatikos ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Di nyo ba nasubukang itanong? Bakit kaya?
na hindi nila binatikos ang simbahang Katoliko. Dahil alam niyo, pag inaatake nila ang simbahang Katoliko, mapilitan sila. Mapilitan sila na susuriin talagang mabuti kung sino nga ba talaga ang founder ng simbahang Katoliko. At kung tingnan ninyo ang kasaysayan, Gloriar Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the pouring of the Holy Ghost. So, itong simbahang Katoliko tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, kung mapansin ninyo si Kibuloy at etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang di nila, iniiwasan talaga nila ang pagbanggit sa founder ng simbahang Katoliko. Dahil kung tingnan natin ang world history, the New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Pero bakit ba may naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy at marami? Dahil meron daw umanong nagkatotoo na hula. Yung Diyos ninyo is Joma Season. Oh. At yung Joma Season na yan, bilang na lang ang araw niya dito sa Sanlibutan. At Mang Juan, may kapapasok lang na balita dahil kinumpirma ngayon ng Communist Party of the Philippines o CPP na kagabi 8:40 p.m. Philippine time ay sumakabilang buhay na ang founding chairman ng CPP na si Joma Sison matapos ang 2 linggong pagkaka-confine nito sa ospital. Ang kanyang edad, 83. Si Joma Sison na Mang Juan. May he rest in peace. At hindi lang yan, hinulaan niyang hihinto na daw ang Alam mo kung sino ABS-CBN. lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Ricardo? Sino? Nako, kabahan ka kay Ricardo. Ang pinakakalaban ni Ricardo. Sino? Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpahinto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan nyo yan. Oh. So inahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang lindol eh. Apakayabang nyo pala eh. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. It's ABS-CBN Corporation now signing off. The broadcaster has been ordered to shut down. The ABS-CBN's license has expired. Wala na tayong trabaho, ano iingatan natin? Ano yung papakain sa pamilya ko? Kapag ang pamilya ko kinante, lalaban ako ng patayan sa'yo kahit patayin mo pa ako. Pero yung challenge mong yun, hindi lang ako nakarinig nun, kundi ang Diyos nakarinig nun. Yan, ang claim ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya huminto ang ABS-CBN at hindi lang yan, nagkatotoo daw si Joma Sison na pumanaw. At may mga naniniwala talaga ni Pastor Kibuloy dahil sa mga pahayag na ito. Kaya ng kay Sison na founder ng CPP-NPA, ang paghinto ng ABS-CBN, pero hindi ito sapat na patunay na pagiging totoo ang kanyang mga sinasabi kaugnay kay Sison, kaugnay sa ABS-CBN, dahil ang kanyang inaangking paniwalang kapangyarihan ay hindi talaga tunay. Bakit? Una, ang kamatayan ay likas talaga na mangyari sa sinuman, lalo na sa mga taong may edad na o may karamdaman. Kaya hindi ito maituring na pambierang kapangyarihan na nahulaan talaga ni Pastor Apollo Kibuloy ang naturang pangyayari.
ang pagsasara sa ABS-CBN ay bunga din yan sa prosesong pampolitika at legal. Hindi ito isang misteryosong pangyayari na walang lohikal na paliwanag. So, sa katunayan, maraming mga hula ang maaring pwedeng magkatotoo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng coincidence. Diba? O kaya'y piling pag-alala, yung confirmation bias, o yung malabong pahayag na madaling iangkop sa kahit anong kinalabasan. Pero ang tanong, kung tunay ang kakayahang manghula si Pastor Apollo Kibuloy, bakit hindi niya nakita ang sarili niyang kapalaran? Naalala niyo? Una, hindi niya nahulaan ang pagkatalo niya sa halalan sa pagkasenador. Nasabi niya, tatakbo daw siya sa pagkasenador dahil yun daw ay sabi ng kaniyang ama. Sino kayang ama ang tinutukoy niya? Di niya nahulaan na talo pala siya sa pagkasenador. Gayong, itong pangyayaring ito ay may direktang kinalaman sa kanyang personal na ambisyon at sa kanyang impluwensya. Bukod pa diyan, kung totoo ang kaniyang sinabing kapangyarihan, mga hula umano na nagkatotoo, bakit hindi niya nakita na sa darating panahon, pareho silang haharap sa seryosong suliranin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay mapunta sa Netherlands habang si Pastor Apollo Kibuloy naman ay malaking posibilidad na dahil sa extradition, pupunta siya sa United States at haharapin yung mabibigat na kaso. Hindi niya nahulaan ito. Na itong pangyayaring ito. Kumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. Lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. You better go back to them and have the legal. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. Now that you were asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. Bakit kaya di ito nahulaan ni Pastor Apollo Kibuloy? Ngayon, nagsimula na ang hearing ng Committee on Justice sa Kongreso para sa
extradition ni Pastor Apollo Kibuloy? Bakit kailangang may hearing sa Justice Committee kaugnay sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy, ang self-appointed Son of God? Bakit kaya? Dahil ang pagkakaroon ng hearing sa Justice Committee para sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy ay may kinalaman ito sa tinatawag na due process at yung safeguards sa Pilipinas. Para masiguro ang due process, hindi basta-basta na pwedeng ipadala lang ang isang tao sa ibang bansa. Kahit may request ang Estados Unidos, kailangan talagang tiyakin ng gobyerno sa Pilipinas na may sapat na ebidensya at may legal na basihan yung extradition. Hindi nilalabag yung karapatan ng inaakusahan. So ang hearing ay isang pagkakataon ito para marinig ang panig sa kabilang kampo. Ito ang pagsimula sa hearing para sa extradition. There is now before the committee a letter signed by the Honorable Congressman Percival Sendanya requesting the Committee on Justice. Ito na ang kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mayroong katanungan tayo dyan. Pabor ba kayo na ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy, yes or no, sa US? Nangunguna ang yes sa ating survey. 87% habang 13% no. Okay, tuloy natin ang bahagi sa hearing ng Committee on Justice. To conduct an inquiry in aid of legislation on the reported request of the United States government on the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. So, sa pamamagitan nito ng hearing, sinusuri talaga ang extradition request ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Justice Committee sa Kongreso. At pwedeng sasali ang Department of Justice at ang Korte kaugnay dito, no? Para tingnan kung valid ba ang kaso sa Estados Unidos, pasok ba ito sa extradition treaty sa Pilipinas at sa Estados Unidos, at ito bang extradition ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba ito politically motivated na kaso? So, para hindi automatic talaga, oo agad, sinusuri ito isa-isa. Kaya may isinagawang hearing. May I request for a copy of the letter? Please let the chair read the letter. Chairperson, Committee on Justice, Dear Madam Chair, this is dated August 23, 2025. In light of the reported request of the United States government for the extradition. Nako, may request talaga. Bakit kailangan haharap si Pastor Apollo Kibuloy? Dahil sabi ng iba, dapat tapusin muna ang kaso dito sa Pilipinas bago siya haharap sa kaso doon sa ibang bansa. Ito kasi ang posibleng mangyari. Kung tatapusin muna ang kaso dito sa Pilipinas bago siya haharap doon sa ibang bansa, ang tanong, yung mga saksi na nasa ibang bansa, baka di makaabot yun na matapos ang kaso dito sa Pilipinas, baka may mangyari sa kanila, no? So wala nang saksi. Kaya eto, may request talaga na dapat haharap siya sa Estados Unidos. Of Mr. Apollo Kibuloy, I respectfully urge the Committee on Justice to conduct an inquiry in aid of legislation on this matter. There is an overwhelming public interest and concern over the process by which extradition requests are received, evaluated, and acted upon.
It is imperative that Congress, through your committee, provide a forum where concerned agencies may clarify the status of the present request, explain the legal and procedural steps involved, and identify any gaps or ambiguities in our existing laws and treaties. Yan. Sa pamamagitan dito, layunin talaga para maprotektahan din ang soberenya ng Pilipinas. Hindi pwedeng diktahan lang ng ibang bansa ang Pilipinas. So sa pamamagitan ng hearing na ito ay pinapakita na may sariling proseso talaga ang ating bansa. Hindi basta-bastang sumunod sa foreign pressure. This inquiry will not only help ensure transparency, fairness, and adherence to our international obligations, but also allow Congress to determine whether remedial or supplemental legislation is necessary to strengthen the country's extradition framework. Thank you for your attention to this request. Respectfully signed by the Honorable Percival Sendanya. May I direct the committee secretary to provide the members with a copy of this letter. So may sulat, kaya nagsagawa sila ng hearing ang Justice Committee kaugnay dito para maiwasan yung mga posibleng abuso o kaya maling extradition na may mga kaso sa ibang bansa na ginagamit ang extradition para sa political persecution o harassment. Kaya napakahalaga talaga ang hearing sa Kongreso para siguradong sigurado talagang makatarungan yung proseso na hinihiling. With regards to this request of the Honorable Percy Sardanya that a motu proprio inquiry in aid of legislation be conducted on the extradition of Pastor Apollo C. Quiboloy, we are opening the floor for the comments of our committee members. The Honorable Joel Chua is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I only have two issues with respect to the extradition of Mr. Apollo Quiboloy. My first question, Madam Chair, is that will extradition be considered by the requesting party while there are still pending cases against Mr. Quiboloy in the Philippines? Oh, yan. May pending na kaso si Pastor Apollo Quiboloy. Pero hiniling talaga ng Estados Unidos na haharap siya sa kaso. Dahil kung matatagalan itong mga kaso dito sa Pilipinas, how about yung pending na kaso doon sa Estados Unidos? Merong mga saksi doon. How about kung di pa matapos ang hearing dito sa mga kaso sa Pilipinas, pagkatapos may mangyari sa mga saksi doon sa ibang bansa, abay, paano ang takbo ng kanilang kaso doon? Okay, tuloy natin. With the limited knowledge of the chair upon reading of the treaty between the United States and the Philippines, it appears that even when there is pending cases in the requested party, the requesting party can initiate an extradition process in the Philippines. Congressman Chua. Thank you. My second question is with Yan. So, malinaw talaga yon, no? So, kaya tinututukan dito ang legal requirements. Dahil ang extradition, hindi ito optional sa ilalim ng batas ng extradition treaty. So, dumadaan talaga ito ng legal na proceedings. Yung extradition ni Pastor Apollo Quiboloy. Hindi ito desisyon lang ng isang opisyal, no? So makita ninyo kaya makakatulog kaya si Pastor Apollo Quiboloy nito? Okay, tuloy natin. respect to the timeline, Madam Chair.
the timeline between the receipt by the Department of Foreign Affairs of the requested extradition of Mr. Apollo Kibuloy and the transmittal to the Department of Justice, and that a timeline from the receipt by the DOJ to the filing of the petition for extradition. For the guidance of all the members, there are two significant laws which must be considered in the discussion of this extradition. One is the treaty that was entered into by the United States government and the Philippine government back in 1994. The other one is PD 1069, which is the Philippine extradition law passed by former President Marcos Sr. back in 1977. If I will be basing my answer to the question of the Honorable Chua, in both laws, it is silent with respect to the timeline between the receipt of extradition by the DFA to its transmittal to DOJ, in the same way that it is silent with respect to timeline from the transmittal to DOJ to the filing of petition for extradition with the regional trial court. The Honorable Vice Chair Dumogan is recognized. Thank you, Madam Chair. With all due respect to, of course, our colleague. Update sa ating boses ng masa sa tanong, pabor ba kayong ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos? Yes, 91%, habang no, 9%. Okay, pagpatuloy natin. Made this later. At this point in time, I do not know if it is proper for this committee to take jurisdiction over this issue when these are covered by our treaty between the government in the United States and, of course, existing laws of the Philippines. I do not have any doubt that the existing laws on extradition will be followed by the concerned agencies. So what will this committee do at this point in time when we have a lot of urgent matters that the committee should pay attention to? Tama. Ang daming mga mahalagang dapat talagang unang gawin. Pero itong hearing na ito ay kailangan talaga, lalo na may request, no? Isang legal requirements talaga ito para maprotektahan din si Pastor Apollo Kibuloy sa kaniyang due process. No? Kaugnay dito. Okay, tuloy natin. To me, as I said, at this point in time, there's no somewhat urgency for us to conduct an inquiry on this issue. Thank you, Madam Chair. The Honorable... So, may request na kasi ang Estados Unidos. Dahil ang posibleng mangyari kung hindi ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy, tapusin muna yung mga kaso niya dito sa Pilipinas, baka may mangyari sa mga witnesses doon sa Estados Unidos. So paano uusad yung mga kaso niya? Halimbawa, magkasakit, mamatay. Di na pwedeng palitan yon. Kailangan talaga na may personal knowledge, di ba? Tuloy natin. Vice Chair Keith Flores is recognized. Madam Chair, well, it is true the comments made by Congressman Dumogan. I also agree with some of it. No? But I also would like to know din na marami pa kasing questions when it comes to extradition. Na it's not really much of a
siguro dinidiscuss na topic even in our jurisprudence. No? So, example lang po, I have a question like, kung may request for extradition ba, who will have jurisdiction? Is it the court that's hearing the case where the person who is requested to be extradited? Or is it another RTC court? No? These are things na siguro by taking it up in our committee, we could help define. No? We could help siguro. So, kung mangyari itong extradition, ano sa palagay ninyo? Comment kayo dyan. Si Pastor Apollo Kibuloy ba ang kauna-unahang self-proclaimed Son of God ang ma-extradite sa ating bansa? Ano sa palagay ninyo? Comment kayo. Refine. Kasi as the chairperson nga mentioned, it's based on a law that's made in 1977. No? So revisiting it would not necessarily mean that we are infringing on any of the activities being undertaken by the courts. No? It's determining what can be done in the future, not in the present case of Pastor Kibuloy, Madam Chair. Thank you. Any other member who wish to comment? Yes, Madam Chair, may I be recognized? The Honorable Chel Jokno is recognized. First of all, may I put on record that I fully support the request of Representative Sendanya. Just for the information of the Chair and the members, there is an article in the Philippine-U.S. Extradition Treaty that provides for what is known as temporary surrender. This refers to a situation where the person subject of extradition has a pending case or cases in the Philippines, but is being extradited to face cases also in the United States. And as based on what I recall of that provision, the person subject of extradition may be brought to the United States to face the cases there and then returned to the Philippines after to continue with the cases that are pending here. Before the hearing today, I inquired as to the status of the cases pending in the Philippines, and I was informed that most, if not all, of the victims have already testified. Tuloy pa po ang trial. The defense has not yet proceeded with its evidence. But given that situation, I think it would not be a problem for us insofar as the victims here, since they have already testified. I would also agree with the observation made by... Batay sa research dito, meron palang unang na-extradite sa Pilipinas at sa taong 2001, si Mark Jimenez, no? Isang negosyanteng Pilipino at dating kongresista, na-extradite siya sa sa Estados Unidos noong 2001, no? At humarap siya na may sa illegal campaign contribution at tax evasion, no? So, siya ang kauna-unahang Pilipino na na-extradite sa ilalim ng extradition treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. So, ibig sabihin, pangalawa pala ito, si Pastor Apollo Kibuloy, kung ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. The Honorable Chair, that perhaps we could look back at the presidential decree because it does not provide for... Sa ating katanungan, Busis ng Masa, nasa YouTube Live, pabor ba kayo na ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos? 93% yes. 7% no. Okay. So, tuloy natin. Specific timelines. At the same time, we may want to know from the judiciary if there are specific rules that govern the periods for which to decide extradition cases. Thank you, Madam Chair. Thank you, the Honorable Jokno. Madam Chair. Honorable Flores is recognized. Also in relation to what Congressman Jokno just mentioned, yung temporary surrender tsaka deferred surrender. Even in the laws on the PD, it does not really state kung sino, who will make the determination po. And that's why I think that there is actually a need
to look into the old PD. Now, it's not necessarily in the context of Pastor Kibuloy, because it's going to be moving forward now with what we can do in probable amendments to this particular presidential decree. Kasi nga po, let's say, who chooses whether it's temporary surrender or deferred surrender? Other than the timeline, no? So, sino ang mag-decide on that? The PD does not say so, no? So, as far as I've yung sa nabasa ko, no? So, again, At sa kanilang pagtalakay dito, ito talaga, sandali umabot na sa punto na may desisyon na sila. We have recognized already Vice Chair Lagbas. Yes, I will yield to Vice Chair Lagbas. Thank you. Thank you, Vice sir. Chair Lagbas, please. Yes. Earlier on, Madam Chair, there was a question as to what will happen if the subject accused is already sentenced or is still ongoing prosecution in the requested country. In Section 2 of the treaty, under temporary and deferred surrender, it provides here, and I quote, the requested state may postpone the extradition proceedings against a person who is being prosecuted or who is serving sentence in the state. The postponement may continue until the prosecution of the person sought has been concluded or until such person has served any sentence imposed. In addition to the manifestation of the Madam Chair, I agree that we should proceed with this inquiry for the reason that this will not be the first case, nor is this the first case, and I believe there will be other cases that the country will be facing. And at this point in time, this inquiry will provide us with ideas on the manner by which the implementing agencies or the subject agencies are trying to enforce the laws, the existing laws. We will know the problems, the Waterloos relative to these issues, and we will be able to find out what should be changed or what should be amended and what should be updated under our existing laws. I believe that it is just timely for us to pursue this kind of investigation so that we will have a clear guidance and all our laws will be updated in pursuing these matters, which I think will keep happening nowadays, Madam Chair. Chair acknowledges the position of the Honorable Vice Chair Lagbas, and towards that end, in addressing the insufficiencies and the ambiguities, we will definitely be soliciting the help of concerned agencies like the DOJ and the Department of Foreign Affairs and perhaps the Office of the Solicitor General. Your first manifestation actually pertains to the deferred surrender, where if the extraditee is already facing prosecution or is serving sentence by deferred surrender, she has to conclude first serving the sentence before the extradition can be taken action. And what is lamenting about deferred surrender, if we will be waiting for such period of time, the evidence may no longer be available in the United States by the time that the extraditee concluded already the service of his sentence. So that is one consequence of the law which we really have to re-evaluate and revisit. Of course, ito pong our efforts to revisit the laws by way of motu proprio inquiry in aid of legislation will definitely be effective in future extradition cases and not with respect to those which are pending already. Any other members who would like to comment? The committee is actually authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation upon approval of the majority of the members present and with conformity of the Committee on Rules. I stated earlier as well that this falls perfectly within the jurisdiction and purview of the Committee on Justice because
the extradition treaty produces legal implications with respect to the judiciary and the administration of justice, which is among the mandates of the Committee on Justice. So, meantime, we recognize the presence of the Honorable Congresswoman Laarni Lavin Roque from the 4th District of Bukidnon. Thank you for coming, ma'am. Madam Chair. The Honorable Flores is recognized. Madam Chair, in accordance with Section 2 of our rules governing inquiries in aid of legislation, I move that the Committee on Justice conduct an inquiry in aid of legislation in accordance not only with the request of Congressman Sendanya, but also to cover PD 1069 and all other related laws on extradition, Madam Chair. I so move. There is a motion. Second, Madam Chair. To conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the reported request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Quiboloy. I heard a second. The same has been seconded. Do I hear any objection? The chair hears none. The motion to conduct motu proprio inquiry in aid of legislation on the request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Quiboloy is hereby granted. Okay, yun na, no? So si Pastor Apollo Quiboloy, matalik silang kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kasabihan talaga na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Ito ngayon ang nangyari sa magkaibigang Pastor Apollo Quiboloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapwa, nakaharap sa iba't ibang mga kaso at nakukulong ngayon. So, pinatunayan lamang dito na ang kapangyarihan ay may hangganan. Ngunit ang tanong, malulusutan kaya nila ni Pastor Apollo Quiboloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mabibigat na kasong kinahaharap nila ngayon? At isa pang tanong, makamit kaya ng mga nagreklamo ang hostisya na kanilang inaasam? Aba, hindi tayo manghuhula. Ang sagot ay nakasalalay yan sa magiging desisyon ng korte batay sa bigat ng ebidensya at sa proseso ng batas para makamit ang hostisya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang